mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay Zaldico. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, ito na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez at co. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang SunWest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Co at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng mali-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to. At ako mismo nag-prepare niyan. Personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya noon para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Paulit-ulit naman ang panawagan kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon na sa kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are rethinking our options always when we file plunder charges because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. When you look at the jurisprudence, the easier one to prove will be malversation. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.